kabuntagon, atong ipadayon ang disobedience, ika-23 na ni mga igsoon. And the title of this message is When God's Word is Ignored. When God's Word is ignored. How many times imo gi-ignore ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi? How many times? Every day. Kung everyday imong gineglect, I'll expect na jud kag downfall mga igsoon sa imong kinabuhi. So how many times a week na ignore ang pulong sa Ginoo? Sa imong personal devotion, you are ignoring God's word. Sa dihang nadawat na nimo ang pulong sa Ginoo kay nakadungog ka sa mensahe, nakabasa ka sa Bible, and then what nimo gituman, that is also ignoring the word of God. So ang atong mensahe karon mga kaigsunan, it is about the prophet, no, the old prophet nga nahimo siyang kahimanan nga na-ignore sa man of God ang pulong sa Ginoo. Unya mahitabo gyud na gyapon sa atong kinabuhi karon kay naa magpakamaing laki. Unya moingon nga ako nagsunod sa pulong sa Ginoo. Unya di ito wala siya gisugo sa Ginoo to do that. Na ay mga nadamay. Unya tan-aw na to diri sa mensahe mga igsoon nga ang nadamay wala gyud pa sa luas Ginoo. Kay sultian ti ka bisag nadamay ra ka, it is still you who make that decision. Ikaw raman gyapon ang nag-decide. Mo na bisag pag maingog ka nga na kuan ko nalipat ko Lord. Nalipat ra man ko Lord. Di gyapon. No? Unya sa atong tan-aw diri murag makaingon ta ba nga murag na unfair ang Ginoo gamay diri da, pero dili pod kay iya pon gi paantos ang old prophet. So, I would like you to open your Bible to the 1 Kings chapter 13. And then you stand with me, basahon na to verse 20 to verse number 22. Together go. And it came to pass as they sat at the table that the word of the Lord came unto the prophet that brought him back. And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the Lord, forasmuch as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandments which the Lord thy God commanded thee, but camest back, and hast eaten bread and drunk water in the place of the which the Lord did say to thee, Eat no bread, and drink no water, thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. Grabe ang kuano, ang bugti sa disobedience. Pero diri atong makita nga ang prophet mao'y nag-ingon sa man of God. Pero atong sabto ni unya kay kani nga prophet mga igsoon nga nagsulti sa man of God nga nag-disobey ka sa pulong sa Ginoo, maopoy nagdaniya sa disobedience. Maoy nahimo nga agianan, nahimong cause sa iyang pag-disobey kay iyang gilipat ang man of God mga igsoon. So, grabe ni nga lesson atong katunon karon. Mag-careful gyud ta kinsa atong paminahon. Kinsa may authority nga dapat atong paminahon, safe ta diha mga kaigsuonan. Kay kung maminaw pa gyud taglain, masipyat gyud ta. Masipyat gyud ta. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for giving us another opportunity to learn principles about disobedience, dear God. And please help us nga makatunan gyud namo, Lord, para maprotektaran mi sa mga tao nga buot mo lingla namo para makadisobey mi sa imong pulong. Tabangi, Lord, ang matag usa nga makabantay gyud mi ani, and please use me once again to deliver your message according to your will. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So when God's word is ignored, ma-ignored na to ang pulong sa Ginoo. Diri dapita mga kaigsunan, na-ignore sa man of God na ni ha, paminaw mo, man of God na ni. So kung ang man of God nasipyat, how much more ang mga membro sa simbahan?
So, posible gihapon ang mga man of God today, kay kani man of God ni sa panahon, mga igsoon nga, kanang ang Ginoo, musulti ang Ginoo sa propeta mismo, ha? Karon ang mga pastor, magtuon, the same as you are. Magpray ang mga pastor, sama rasad ninyo. Dili na ta makadungog og audible voice from the Lord. Kay according to God, everything is written. Pero makita na to ang mensahe, masabtan na to ang mensahe tungod sa balang espiritu nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. So, the Holy Spirit is now our guide. All right? So, kung maminaw pag ito aglaing tao diha, malingla ta mga igsoon. Sama sa pagkalingla aning man of God diri karon, unya luoy kayo ni iyang kinabuhi. So tulo ka principles atong tun-an karong kabuntagon, kabahin aning panghitabo mga kaigsunan, kay dili ni basta-basta nga panghitabo. So dunay mga prinsipyo diri nga atong isgutan. Number 1, disobedience distorts divine direction. So dunay divine direction ihatag ang Ginoo nato through the Holy Spirit karon sa atong panahon. Sa unang panahon, giyahan ang mga tao, no, pinaagi sa mga man of God, prophet, unya ingnon dayon ang hari, ang mga tao nga maunay giingon sa Ginoo. So ang mga tao makaibaw nga maunay giingon sa Ginoo because of the prophets and the man of God nga nang gamiton sa Ginoo. Now, sa ilang panahon prophets man ang gigamit. Pero ang gigamit nga term diri na man of God o na prophets. Pero prophet gyapon ni kaning man of God nga giingon diri. So, naay gamiton ang Ginoo nga iyang tao. Karong panahon na sad, naay gitawag og pastor, mo na gitawag og man of God. Kitang tanan, we are the people of God. Manduan sa Ginoo through the man of God. Iwali ang pulong sa Ginoo, kung dili na nimo paminawon, usasad ka nga nagdisregard sa pulong sa Ginoo. Usasad ka nga ma-distort ang divine direction. Kaya ang mga mensahe nga ihatag sa Ginoo diri is the divine direction from the Lord to us para giyahan ta si Ginoo sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon. Kay kanilang pagkatarong sa pagkinabuhi, dili ra jud ka kabantay sa lihok sa Ginoo ba sa imong kinabuhi. Every time you read the Bible, something is going on sa imong kinabuhi. Nga dili nimo mabantayan. Ang changes ba? Ang pagkalig-on sa imong Kristohanong kinabuhi, dili lang gyud nimo mabantayan. Basta kanunay lang gyud ka mobasa sa pulong sa Ginoo, kanunay ka magtuon unya hinay-hinayon nimo tuman kung unsay gisulti sa Bible, dili lang gyud ka kabantay, mausab ang imong kinabuhi, mausab ang imong panlantaw, mausab ang imong panghuna-huna, mausab ang imong batasan. Daghan kayo mausab. Unya bisan ikaw di ka kabantay nga nausab ka. Hinay-hinay ba? Dili man siya kalit nga murag magic ba? Nga sa diyan gibasa ka sa Bible, murag ka nang sa computer nga makit-an dayon nimo ang difference pag nag-upgrade. Dili man kitang tao lahi mga kaigsunan. Iniglabay sa panahon, di lang ka kabantay. Pag abot nimo sa unahan, nausab na di ay ka. No? Parehara sa nistong lawas ba? Wala jud ka kabantay na nambok na ka pirting kaon nimo. Sa imong una-una, daot ra gyapon ka, pero pag tan-aw nimo sa samin, hala. Ning burot na di ay to. Ingon ana na mga igsoon natong espirituhanong kinabuhi. So, kaning disobedience is very dangerous because it distorts divine direction. When God gives clear instructions, adding or altering them even under the influence of others leads to confusion and compromise. Mo ni kuyaw kayo, ma-confuse ka. Kinsa magi akong tumanon? Karong panahon na daghan kay mga Kristohano na confuse. Ngano man, naa kay pastor, ang problema naam sa kay laing paminawon. Mo na confuse ang mga Kristohano. Now, when you are confused, can you proceed? Makapadayon ba ka? Makalihok ba ka? Makapangalagad ba ka? Dili na. Nga naman, na-confuse man ka. Mura ba ka lang ga-drive ka ba? Unya, hala, tulo ka bukdan sa unahan. Asa man taagi ani? Dito sa Manila, na kuha na namo, na-experience na namo, nag-GPS pa miha.
Pag-abot dito kay naidan sa ubos, naidan sa taas, naidan diri mo ana, napuy-dan dito mo nihunong kustong sa kuan ay kanang tungod gyud, tungod sa kanang murag musaka na ba? Nihunong ko nanawag ko og kanang traffic enforcer. Niko naglibog ko sa akong kuan. Naglibog po siya kay nagbinisya man ko. Niko naglibog ko sa akong GPS asa magkupadong ani. Maglibog ka kanang dili ka taga diha ba niya ni adto ka nagdrive ka. Maglibog ka without a clear direction. Kita nga mga Kristohanon, ang clear guide nato sa direksyon nga atong dapat subayon ang Bible. Amen. And the Holy Spirit will be the one to teach us and to show to us the way. Amen. Now, if you are not going to read the Bible, the Holy Spirit has nothing to show to you. Wala ipakita ang balang espiritu nimo. Kaya nga naman, wala man ka. Mura kang cellphone ba? Yes, naa kay load, naa kay data, pero wala man kay map. Nakasabota. Wala kay app sa mapa. Muna kinahanglan mag-download pa ka og mapa para magamit sa imong cellphone, mapakita with the data nga naa nimo nga ma-show ni sa kanang imong app sa mapa kung asa ka dapat mo agi. Mo sa atong Christian life, kung wala ta nagbasa sa pulong sa Ginoo, unsa may ipakita sa balang espiritu nimo? Di naman siya motingog. Nakasabot ta? Ang iyang pagtingog kanang giingon still small voice mga igsoon, diri na sa atong hunahuna ba? Sa atong kaugalingon nga naay murag motingog pero magbase sa atong gibasa. Klaro man na ang gisulti sa Bible mga igsoon. Nga ang Holy Spirit is to remind us, to help us remember kung unsay atong gitun-an. So kung watay gitun-an, walay ipakita. So unsa may mahitabo ana? Confusion. Pag humana confused na ka, makompromise na lang. Kanina lang So pag na-compromise na ang imong Kristohanong kinabuhi, unsa may pwede buhaton sa yawa? Never give an inch. Ingon ang Bible, never give an inch sa yawa. Kay kung imo nang tagaan o gamay lang nga gintang ang yawa, mga igsoon, He will be able to destroy your life. Gamay lang. Unya, tanawa na gihatag natong opportunity sa yawa, perting dakuha. Unya, mag-expect ta di ta maguba. Mga guba gyud ta. And that is why mga igsoon in 1 Kings chapter 13, 11 to 18. 11 to 18. Atong basahon ni ang mga bersikulo. Ingon sa verse number 11, now there dwelt an old prophet in Bethel, and his sons came and told him all the works that the man of God hath done that day in Bethel. The words which he had spoken unto the king, them they told also their father. Unsa may gibuhat aning man of God? Gikan siya sa Bethel ug gikasab-an niya si Jeroboam. Gikasab-an niya sa diyang naghimo og altar mga kaigsunan. Iyang gibadlong, gikasab-an niya og naminaw si Jeroboam mga kaigsunan. Unya sa wa pa naminaw si Jeroboam, murag iyang pasipad-an ba ang man of God? Unya naguba ang iyang kamot. Unya ningon din si Jeroboam, please, kanang hangiwa ang Ginoo nga maulian ko, maayo ko. Nagampo po ni taon ang man of God ug naulian si Jeroboam. Unya pagkahuman gi-invite din siya, ali kaunta. Ato na basahon unya taud-taud sa next point na to. Sumunod na tabo, giistoryahan sa mga anak sa prophet kung unsay nahimo anak nga man of God. So karon naka-idea ang old prophet. Usay kaning old prophet kanang magsalig ta ba nga daghan kay mga old sa church. Pagpasipad ang lani mga bag-o. Di ba daghan mga old sa church niya mo kuan na sila, mo istorya na sila ninyo unya pagkahuman in contrary to what
the pastor is preaching. Tanawag unsay giingon diri sa old prophet ha, verse 12. And their father said unto them, what way went he? Oh, kuan kayo kanang kuti-kutihan kay ba? Asaman na siya ni adto. O tanawa ha? For his sons had seen what way the man of God went, which came from Judah. 13. And he said unto his sons, saddle me the ass. So they saddled him the ass, and he rode thereon. Kuan kaayo ni siya kanang nagipanahon ba? Nagyud siya time nga muadto, mangutana, magsusi-susi. Verse 14. And went after the man of God, and found him sitting under an oak. And he said unto him, Art thou the man of God that camest from Judah? Kuan kayo no kanang he wanted to know. And he said, I am. Tuara, sakpan. Verse number 15. Then he said unto him, come home with me and eat bread. Tanawa siya ang invitation. Come home with me and eat. Maoy gibawal sa Ginoo. Nga ayaw kaon jud og bread anang dapita. Ug ayaw balik kung asa ka ni agi. Exactly what this prophet wanted the man of God to do. So daghan kayo sa mga churches today, mga kaigsunan, nga naay mga veterano kintahay sa simbahan, dugay na sa simbahan, muhatag sa iyang iyasad nga sugyot, iya nga idea sa man of God. Unya daghan kayong man of God madaa. Kaya nga naman, great support rabani sa church, dugay na rabani sa church, daghan kay mga reason. Pero kung ang man of God musunod lang yun sa Ginoo, muingon yun siya, di. Sama sa gibuhat aning man of God didto ni Jeroboam mga igsoon, hari magyuto. Wa niya tugti. Ato na, dila na ko isulti usa kay ato man ang basahon ang verse gyud. So, mo'y gibuhat sa prophet diri, ali kuyog ta. Eat bread. 16. And he said, I may not return with thee, nor go in with thee, neither will I eat bread nor drink water with thee in this place. Oh, kay baw siya nga bawal. Pero tanawag unsay gisulti mga igsoon, verse 17, for it was said to me by the word of the Lord. Underline nila. Kasi nagsulti niya directly. By the word of the Lord, thou shalt eat no bread, nor drink water there, nor turn again to go by the way that thou camest. So, directly from the word of the Lord, atong i-relate dayon sa atong kinabuhi. Ang pastor nagwali from the word of the Lord. Gipangayo sa Ginoo from the word of the Lord to you. Gihatag sa Ginoo ang mensahe, wag gyud nato pun-i mga kaigsunan kung unsay gisulti sa Bible mao'y atong gihatag ninyo, wa na nato gikotan og unsa diha nga mga colors. We are what the Bible says. Kung unsay gitudlo gihatag diha. Pero tan-awa mga kaigsunan, sakto man ang man of God diri. Tan-awa sa verse 18. He said unto him, so ang prophet ni sulti ngadto sa man of God, I am a prophet also as thou art. And an angel, and an angel spake unto me by the word of the Lord. Dili na direct sa pulong sa Ginoo, naanay angel. And the angel spake unto me by the word of the Lord, saying, bring him back with thee into thine house, that he may eat bread and drink water. Contrary to what the word of God says. So dili na to tinuod, tanawa ang giingon sa Bible diri sa katapusan. But he lied unto him. Dili di ito tinuod. So daghan mga membro sa simbahan, mga igsoon nga moadto sa laing membro pod nga kauban niya,
uy, kanang giingon ni pastor ba, namo ko'y nadunggan nga pastor po. Nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo, o naanay lain, naanay channel, sama ra gihapon diri mga igsuon. The same ra gihapon strategy sa yawa, tanawa na nga guba ang ministry, tungod kay naay membro sa simbahan, nga moadto sa kauban niyang membro, nga musulti siya, kanang giingon ni pastor ba, nalagi ko nadunggan lain nga pastor lagi, ingon ang pulong sa Ginoo. Contrary sa gisulti sa Ginoo, sa man of God, nga naggihatag niya alang a particular nga church. Di man ta universal. Di man ta universal, mga igsoon, nga usaray mensahe. Unique man ang every churches. Self-propagating man ta. We are listening to the message of God, to the man of God, nga gihatag niya diha, and through that man of God, ihatag ang message from the Lord. Pero naa mag-membro nga magamit sa yawa, the same way nga sa paggamit sa yawa aning old prophet diri, old rabajud, gikuan gyud giingon jud old. Makailan man ning mga old good, old members, no? Old sa edad, labi na both, old sa edad, nya old members, kaya na may old, unya, maupay pag-abot anang simbahan na, di kay tamaminaw. Di ba? Pero, tiguwang na edad, unya, dugay na kadiha, uy, makailad jud na, mga igsoon, gamitonon siyawa na. Muna ka mo, magkadugay mo sa church, dapat magka-faithful mo. Kay kung dili mo magka-faithful, kamo may paborito, gamitonon siyawa, para i-confuse ang mga bag-o. O tanawa, naidagha mga bag-o sa atong simbahan, ha? Di na lang tamo atong laing churches, sa atong simbahan, daghan na nga confuse. Ngano na confuse man? Ngano man, naamay kanang faithful na ba'y tawag, ana? Na may faithful member diri nga kanang nisulti, contrary man sa gitudlo ni pastor. O, di ba, confusion na? Mo gusto sa yawa, mga igsoon. So, ang mahitabuan na, compromising na. Ato lang tumanon sa pastor, niya, ato lang iminan si pastor, pero di na nato yun, tumanon yun, ingon ana. So, muna compromising. Mo appeal sa atong resources, pero di buhaton. O, sa mana, di ba compromise na? Nituman, pero di buhaton. Nisunod, pero di buhaton. So, unsa may katuyuan, para iingon, nga dili lagi na mo workout. Pero ang word of God na yun nag-ingon, nga dapat ikaw, dili ka under ni bisan kinsa, kundi under ka sa Ginoo, nga ang Ginoo lang pwede mo gamit nimo because He is able to provide everything that you need. Pero lisod kaayo mga kaigsunan sa tao nga mo decide, nga naman, nakadungog man og lain, nga lisod kay kinabuhi ron. Kinahanglan jud kag job. O di ba? Job jud ang atong gibiliban. Nya sa atong pagkabilib anang job, naniguwang na lang ta, nabunog ra ta. Wag yun ta na asinso. Nabunog ra ta ba? Sige lang ta kajaban. Wa magay, ikaw ra makakakaon, ana, nya perting luuyas kinabuhi. Dili nakakado sa discipleship. Discipleship is costly. Mahal kaayo. Kinahanglan kag panahon, kinahanglan kag pagkaon, kinahanglan ka og kanang resources. Amo na. So tungod kay naa may nagsulti lain na distort. Sama gihapon sa pangitabo diri. So ang kalihukan sa yawa sa una ug karon nagpadayon mga igsoon. Pero ayaw kalimot nga ang buluhaton sa Ginoo gapadayon pud. Mao na gapadayon siya og panghilabot sa mga Kristohanon nga dapat mutuman sa Ginoo. So sa may buhaton na to, guard against voices that contradicts God's word. Even if they appear spiritual or authoritative. Magbantay gyud mo. No? Adto gyud mo diretso sa inyong authority. Kay kung nagsunod ka sa imong authority, di jud ka masipyat bisan pag masipyat ang authority. Kay siya may bunalan, di man ikaw.
Pero nisupa ka sa imong authority kay ang katong nagsulti nimo sounds correct, simit right ra to. Ang right gyud kanang imong authority nganong naamang ka diri. Kay giintrigo ka diri sa buluhaton nga sa man of God nga gi-assign sa Ginoo nimo, maunay mo tudlo nimo unsay dapat nimong buhaton. So kung naa pa kay laing option, confused ka. So ang imong mabuhat is compromising your life. Dili na gyud word of God or will of God ang imong gibuhat. So, is that dangerous? Yes, very dangerous. Tanawag unsay nahitabo aning man of God. Number 2, principle number 2. Disobedience diminishes divine protection. Ang Ginoo gasaad og protection sa iyang mga tao. No? I-cover ta sa Ginoo. Dipinsaan ta sa Ginoo. Ang problema mga kaigsuonan naa na may kanang compromising. So, na-diminish na ang divine protection kani disobey naman. Stepping outside God's command removes the shield of His protection. So, ang Ginoo dili siya mo'y nag-remove, kita mao'y ga-remove. Kita mo'y naghatag og kanang nag-endanger sa atong kinabuhi mismo. 1 King chapter 13, tanawa sa 19. So, he went back with him and did eat bread in his house and drank water. Ga-remove niya. Nidisubay naman siya. Tungod lang kay niingon ang prophet, pareha raman ta, prophet raman sad ko. O di ba? Unya kanang giingnan pug ko sa angel nga ang pulong sa Ginoo nag-ingon nga ikaw mubalik ka ug mukaon ka sa amoa. Wa na gyud niya gisusi mga igsoon oy nga unsa man ni katinuod. Ni compromise siya, gihukasan niya ang iyang kaugalingon sa divine protection. Pero unsa gani to dapat ang iyang buhaton? Tanawa sa verse 7 to verse number 10. Balikan na to mga igsoon. Verse 7 to verse number 10. Nabuhat baya niya. Unya grabe pa jud kaayo ang iyang gisulti ni Jeroboam. Unya kaniya hari ni nagsulti ha. Capable to give him anything, labi na nga naayo og balik ang iyang kamot. At tanawa sa verse 7, unsay giingon sa Bible. Verse 7. Ingon sa Bible, and the king said unto the man of God, come home with me and refresh thyself, and I will give thee a reward. Ang katong prophet, old prophet, ang iyang gi-offer kaon. Pero dito siya nailad mga kaigsuonan nga ang angel gisugo ko nga ang word of God, no? Ang word of God nagsulti nga mukuyog kanako. Kani directly from Jeroboam, I will give you a reward. So makita nato diri nga ang man of God lig-on gud siya baruganan. Tanawa sa verse number 8. And the man of God said unto the king, if thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee. Neither will I eat bread nor drink water in this place. Tanawa ha, nag-isgot og reward. Unya niyo na siya, reward? Bisa pag ihatag nimo ng katunga sa imong balay. Di jud ko mukaon. Dako nga reward. Katunga man. Pero bisan pagtagaan ko nimo sa katunga, dili jud ko mukaon. Kay ngano man, mao lagi ni iyang rason. Giingnan siya sa Ginoo. No? Verse number 9. For so was it charged me by the word of the Lord, saying, eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou camest. Mas kitagaan niya value ang word of God. So, makita na to, strong siya nga pagka man of God. Di man ka, able siya na madlong mga igsoon ni Jeroboam. Unya, nagamit niya ang gahom sa Ginoo para maapektuhan ang kamot ni Jeroboam sa dihang kanang murag pasipad-an na siya ba? Kay wakauyon si Jeroboam sa gisulti ni sa man of God, bahin sa altar mga igsoon. Unya, nakita ang kamot ni Jeroboam, nakita niya nga, hala, naunsa na ni akong kamot, nasakit naman eh. Moto nga, mura siya gisurrender ba sa man of God.
hagyua. Unya naayo man siya. Muna sa iyang kalipay, iyang oferan og reward. Unya, pakanon mga kaigsuonan. In verse number 10, ingon sa Bible, so he went another way and returned not by the way that he came to Bethel. Lig-on ka man of God. Pero unsay nahitabo mga igsoon nga nahukas man ang iyang divine protection. Tungod kay naay mga lain nga man of God nga muling la mga kaigsuonan nga ang Ginoo nag-ingon nga mukuyog kanako. O di ba, it is happening sa atong panahon karon nga daghan mga man of God nga mangadto sa mga tao sa mga kasimbahanan unya agnihon ka kuyog kanako kay mga lagad ta sa Ginoo. Amo nay kasayo pud nimo wa man ka nangalagad tarong kung asa ka gibutang sa Ginoo. Wa na maimbitahan kay noon. Kay kung nangalagad pagkagtarong, naa kay disciple, uy, di ko kabiya sa akong disciple. O hinom po na, imo po to ang man of God, dada. Kanindot ba di ay? Dada. Maka-idea po ka. Sige, dadon. Nahitabo no sa una. Nangahitabo po karon. Yung matingala pa ka, bugo man ang yawa, sila yung paagi. Bright siya, wise, cunning ba? Cunning. Mo man nag-ingon sa Bible, cunning ang yawa. Cunning yawa agyod. Balik-balik lagi na iyang strategy, pero effective. So, bright bang yawa? Dili, tanga ang mga Kristohanon. Walay wisdom. Ang mga tao sa Ginoo walay wisdom. Makadungog lang, dili na mo, kanang bang ato ning i-refer sa pulong sa Ginoo kung sakto ba yun eh. Sama sa mga Kristohano, mga nagian niya sa Berea, no? Nga, naan yun word ya, beer, pero tarong, ato ning susihon kung naabag yun eh, sakto ba yun eh, ang gitudlo ni Paul. So pagkakita nila, sakto yun. Amo, nalipay kay sila. Nga naadtuan sila ni Paul. Pero kanang anhaon ka og another man of God, unya ingnon ka nga, kita'y magkuyog, kita'y angayan. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon. Nga, magkaon-kaon ta. Awa na, oy. Di ba hilig kag kaon-kaon? Ako hilig mo kaon ko. O na, magkasinabot mo. Nakalimot mo nga ang inyong pastor, maayo mangluto ang iyang pamilya. Safe pa dyan. Mo ni kapait. Mawad-an naman ka o kaalam. O, mo na. So, sa may aga na itong bantayan ani mga kaigsuunan. Obedience keeps us under God's covering. Hinumdumi na. While ang disobedience leaves us vulnerable to consequences. Luoy kaayo ta kung mo disobey, kay ang consequence sa disobedience, hapdus mga igsoon. Perting hapdusa. So, tanawa ha, kung imong tan-awon sa story, kinsa magyoy nakasaan eh? Duha man ka man of God. Para di maglibog, gitawag ang usag old prophet, ang usag gitawag og man of God. Kinsa magyod nila nakasagyod? Ato makita diri mga igsoon, ang kaning yung old prophet mo yung pasiugda. Kay kung wala na ito niya hilabti mga igsoon, nagpahuway ra gyud dito sa oak. Nagpahuway ba? Nagpalandong. Kay di gud siya pakanon gud kung maybe gutom na kaito siya kay naglakaw gud niya di siya pakanon anang dapita. Unya tingali init kaayo ang panahon atong higayuna. So nagpalandong siya, nagpahuway mga igsoon, naabtan man siya sa old prophet. Nasulsulan man. So ang sad-an yun ani, sinugdanan ang old prophet. Nahimong sad-an si man of God kay wala niya girefer, wala siya nangutanas Ginoo unsa man ni Lord.
Kaysa unang panahon, propeta, guna siya. So makapangutana siya sa Ginoo, Lord, tubag ako, please. Unsa man ni? Ingon magka nga di ko mukaon, pero naa may niingon ko no, nga ikay niingon nga mukaon ko. Ayaw isalig sa tao, mga igsoon, nga ingnon ka God's will. Naa kay pastor. Naa kay pastor, nga musulti sa unsay dapat buhaton nato aning simbahana. Nganong maminaw makaglain, nga mo'y buhaton nimo aning simbahana, nga wa man to sila diri. Nakasabot ha? Mo lang di ka magamit aning simbahana, kay lain ang imong gisunod. So you are compromising. So unsay may tabo ana, di bugat ang imuhang appearance diri sa church. So dili ka ganahan kay bugat man. So mo na mabantayan nato, daghan mga membro di ganahan mo anhi. Musimba lang palagsa, pero di gyud mo butang sa ilang kamot sa plow. Unya sakto na. Sayop na huwata kay naay giandam ang Ginoo para aning klase mga tawhana. O tanawa ha, lahi ang giandam niya sa old prophet, lahi pud ang giandam niya sa man of God. So kumayon ta nga, ala grabiha si Vera sa usa niya, ang usa mura mag-alkansi man, di sad mga igsoon kay di sad nimo mabasta-basta ang kasakit sa kasing-kasing samtang buhi pa ka. Ang konsensya nga imong gidala-dala. At tanawa ha, masabtan ni nato ikatulo. Disobedience demands divine discipline. Naagibunal gyud mga igsoon. Ngano man, because God is holy. Unya kani mga man of God guni. Kita mga luwas ta, gipakabalaan nata sa Ginoo. So kung mo disobey ta, murag di na ta maangay sa balaan nga Dios nga mosunod ta. Sumo na mabunalan ta mga igsoon para matakdo og balik ning atong kinabuhi sa balaan nga Dios. So, God's holiness requires that disobedience be judged. It is because of God's holiness. Mo na mahukman, mabunalan gyud ta kung magpabadlong ta. Kay ngano man, di na ta makapakiglakaw sa Ginoo, di na ta makahimo sa iyang buluhaton, kay ang atong kinabuhi wicked naman. Mo na naagig-ingon sa Bible, whom the Lord loveth, He chasteneth. Bunalan gyud niya gyud. 1 Kings chapter 13, 20-31. 20. And it came to pass, as they sat at the table, that the word of the Lord came to who? Unto the prophet that brought him back. Klaro gino. Wala gisultian ang katong man of God. Kani disobey man siya. Ang gisultian sa Ginoo ang nakaingon. Para makonsensya. So, nindot kaayo mo trabaho ang Ginoo mga igsoon. Wala sila bunaling duha diretso. Lain-lain ang gihatag sa Ginoo nga pagtulunan nilang duha. So, gisugo ang propeta nga nangilad niya para isulti kung unsay hukom sa Ginoo sa nisupak sa iyang pulong. 21. And he cried unto the man of God that came from Judah, saying, Thus saith the Lord, forasmuch as thou hast disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandments which the Lord thy God commanded thee, but camest back and hast eaten bread and drank water in the place of the which the Lord did say to thee, Eat no bread and drink no water, thy carcass shall not come unto the sepulchre of thy fathers. Laliman ka anak mga igsoon, ma-separate ang imong mga bukog, ang imong lawas, ma-separate sa imong family. Unya, kuan ba na sa ilaha? Importante ba na sa ilaha nga mag-ipon? Mag-ipon ba ang kanang kaliwatan? Usara ka lugar ang lubnganan, mga igsoon. Pero ang silot sa Ginoo, ma-separate ka. Mura magwa na kay angay sa imuhang kaliwatan. Tanawa, unsay kisay gigamit sa Ginoo pagsulti? Ang nangilad niya. Ang nangilad, mga igsoon. Verse number 23. And it came to pass after he had eaten bread, and after he had drunk, that he saddled for him the ass, to wit,
for the prophet whom he had brought back. And when he was gone, kinsa ni sugat? A lion met him by the way, and slew him, and his carcass was cast in the way, and the ass stood by it. The lion also stood by the carcass. Wa gyud makakuha, mga igsoon. Walay kaliwat nga makakuha para dadon dito sa ilaha, aron hayaon og sakto. Walay nagpakabana nga naman gibantayan sa leon. Kinsay mo kuha? Wala yun ikuha. Verse number 25. Nawa, ato sabto ang story. And behold, men passed by and saw the carcass cast in the way, and the lion standing by the carcass. And they came and told it in the city where the old prophet dwelt. Gipaabot yun ang balita dito sa kanang old prophet. Kalihukan is Ginoo. Unsaon pagkonsensya katong nangilad. Tanawon sa resulta na imong giilad. Naguba ang kinabuhi. 26. And when the prophet that brought him back from the way heard thereof, he said, tanawag unsa ni ka badlongon ning propetahan ni? It is the man of God who was disobedient unto the word of the Lord. Therefore, the Lord hath delivered him unto the lion, which hath torn him and slain him according to the word of the Lord, which he spake unto him. Wa na lang yun siya nagsaba sa mga tao, ako mo nagkuana na niya, nag-ilan. Wa na lang yun siya nagsaba. Tingali, sa iyang una-una, basig batuon ko ano yung mga tao, nga namatay, baya tong man of God, baya to. Unya, mahibawaan nila ako mo nangilan, basig batuon ko ano. So iyan na lang giingnan mga kaigsunan, katunang man of God nga nisupak sa Ginoo. Wala pakaon na lang siya sa Ginoo sa leon. Pero mga igsoon, naa siya mga lakang gibuhat nga makita nato na konsensya gyud ni siya. Verse 27. And he spake to his sons, saying, saddle me the ass. And they saddled him. Verse 28. And he went and found his carcass cast in the way, and the ass and the lion standing by the carcass. The lion had not eaten the carcass nor torn the ass. Wala kana ang gisakyan o ang man of God mismo kipatay ra. Pero wa kana. O karon, mo na iyang naabtan ha, mo yan nakita. 29. And the prophet took up the carcass. Asa namang leon? Giing na si Ginoo, hawa na, kaya nanay makuha na. Ang mga tao god, wala kakuha, kaya naay leon lagi. Pero pagkakita niya mga igsoon, nakitaan pa niyang leon. Pero sa 29, and the prophet took up the carcass of the man of God, and laid it up the ass, and brought it back. And the old prophet came to the city to mourn and to bury him. Siya na'y nangamot. So, nagmourn siya, nakonsensya siya. So, habang buhay, pasano na niya, hantod siya kamatayon mga igsoon, kay hasta siya, nagtanaw ha, o siya gibuhat diri. So, nagisgot naglubong. Verse number 30. So, verse number 30, ingos Bible, and he laid his carcass in his own grave. And they mourned over him, saying, alas, my brother. Dito niya gilubong kay nakaibaw man siya nga ang Ginoo ni ingon, di na siya pwede iipon dito sa iyang mga kaliwatan niya. Asam to ilubong. So dito niya gilubong sa iyang kaugalingon nga grave. O naghatag siya instruction sa verse 31, and it came to pass after he had buried him, that he spake to his son, saying, when I am dead, then bury me in the sepulchre wherein the man of God is buried. Lay my bones beside his bones. Di biya sila kaliwat. So, murabag silot sa iyang kaugalingon pod, iipon ko dito.
So, mo na mga kaigsunan, na konsensya gyud ni. Perting konsensyaha aning old prophet. Mayo na lang kay na konsensya siya. Ang mga old prophet karon di man makonsensya. Sa high-tech na high-tech. Di makonsensya kay di man makontintog usa ka membro kuhaon daghan man. Kinaagi mga simbahan karon mga kaigsunan, makita nimo nga ang unod sa iyang church gikan sa managlain-lain nga mga churches. Ug sa pa bahog-bahog. Ang mga bahaw sabot na wa na nagamit ba? Wa na kainit, bugnaw na sa buluhaton sa Ginoo. So ni palayo sa simbahan kay bugnaw man, mga bugnaw, gipangpunpon, gihimong bahog-bahog. May tatog-tawag ko na ang simbahan kay ko na bahog-bahog Baptist Church. Kinaagyod mga igsoon nga ingon ana og kalidad nga mga simbahan. Pero kita nga dili manguhaay og mga membro sa lain nga church, di ta maguol. Kay nga naman ang katong nakuha og nahimong part sa bahog-bahog, mga bugnaw to kay di man pwede mong bahog-bahog ng init. Humot-humot man na, humot-humot. Dili pwede. Katura mga bahaw nga pan, mauto siya imong, mauto mga bahaw nga membro, kanang dugay na niya, wag yun pagpangalagad, mabahaw man yung ka. Are you listening? No. Kumusta naman atong kinabuhi? Birahuno na ba siyawa para himuong bahog-bahog? Uy, painita na imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Kay bisan pagkulatahon ka sa panghitabo sa kinabuhi, mga kaigsunan, naanay record sa Bible nga ang pulong sa Ginoo gadilaab sa kasing-kasing sa kinabuhi ni Ezekiel, mga igsoon. Grabe ang iyang kinabuhi. Nasakit siya, pero imbes ma-discourage siya, ningon siya, ang pulong sa Ginoo nagdilaab. I cannot stop. Pero kanang mga nabugnaw na nihunong na. Now, kumusta inyong Kristohanong kinabuhi? Init pa ba mo sa pagpangalagad? O pirti na bugnawa? Na? Ano di man mo maningog diha? Na? Naipangutana nga naghuwat og tubag. So tubagan na ninyo sa Ginoo, Lord, nabugnaw naman di ay ko, Lord, pasaylo ako, Lord, painita ko, Lord, please. Diba? Kay when you give your commitment to the Lord at this point, mga igsoon, dili pasabot nga init ka. Hantod sa mga panahon nga mulabay. Bantayan gyud na nimo mga igsoon kay pabugnawon jud ka siyawa. Agdahon ka og refreshment. Mo may gigamit diri refreshment. Pagkaon. Ang imbitasyon ni Jeroboam, nabalibaran niya, refreshment man sa to. Refresh yourself. Pag-abot na diri sa old prophet, refreshment gyapon. Wa na siya kabalibad, mga kaigsonan. Nalipat siya, nalipat. Mura kita, di kita palipat. No? Daghan na, mga membro diri, giduol og pastor, giingnan nga pangalagad na mo sa Ginoo. Balhin na mo sa among simbahan, naliman ka na. God's mercy is real, but His justice is sure. Disobedience always carries consequences, even for His servants. Kani, man of God yun Wag yun palabyas Ginoo. Mao na kami mga pastor, magbantay yun mag-careful yun mga igsoon, og barog yun. Mao ni pasalamat ta kay we are what the Bible says. Kung unsay gisulti sa Bible, no, do mga sipyat, makasata na mga butang nga mabuhat na to, mga kaigsunan, but kaning pagtuman sa gisugo sa Ginoo how to do His work, uy, delikado kayo din nato sundon. Ay pa nakasabot So ang gisugo sa Ginoo sa simbahan, mga igsoon, hagbay raw, wa man ni nausab. Make disciples. The Great Commission is consist of three things. Soul winning, baptism, discipleship. Simple kayo. Kay ningon ang Ginoo, go
and teach all nations. Unsa may i-teach nimo before baptism? Salvation. So sa diyan naluwas na, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Nya sunod, nabaptize na. O say sunod, teaching na sad. Teaching them to observe. Dili na teaching them to be saved. Kay luwas naman. Unya nabautismohan na. So, ready na to follow the Lord. Teaching them to observe whatsoever I have commanded you. So you are responsible sa imo itudlo niya. Kay dapat moagi man diha sa imuhang knowledge. Moagi man sa imong personal experience. Kay ikaw may gimanduan, whatsoever I have commanded you. Imong itudlo ngadto niya. Sa ato pa, ang imong gipasa niya, dili lesson, kundi life experience through the Word of God. Ang salvation, na experience man na nimo mo na imong nahatag niya. Kaya naluwas man ka, baptism, nabautismohan na sad ka, so nahatag nimo niya. So, ang kanang imong itudlo sa discipleship are those things that God commanded you. O, nakita na to? Nga di ta pwede mo tudlo kung wa na to na-experience. Mao na, daghan kayo magtudlo ay sa pulong sa Ginoo. Unya, wala niya na-experience. Wa na ituway tuman-tuman ba? Nangilad ra na. Nangilad ra na. Kay bisan ang iyang kaugalingon, according to the book of James, giilad nimo imong kaugalingon nga nagbasa ra ka wa kanituman. O karon nagbasa ra ka para ra ka na ikatudlo. Unsa may netabo ato yang gitudluan? Giilad to niyag apil. Di mapareha ra man sa tuniya. Wala daghan mga debatidor mga kaigsunan kay para ra man dia, uy dili man ipandebate ni ang pulong sa Ginoo para man kinabuhi. This is the word of life. Not the word for debate. Di ba? Kaya ka na mga debatidor, pildihon na nato sa gawi, mga igsoon. Let them see. Muna niyo si Apostle Paul, pakit-unti ka sa akong obedience, pinaagi. Pakit-unti ka sa akong pagtuo, pinaagi sa akong kinabuhi. Obedience. Nakuha na to, mga igsoon? So, para dili ta malinglaan ni mga old prophet, kay daghan mga old prophet, mga igsoon, dugay nas ministry. Pero di na to kakuhaan og example ba? Kung unsa gyud gisulti sa Bible. Daghan dili man tanan pero naagi pipila mga igsoon nga mga old prophet nga mo discriminate pagani og mga bag-o nga mga buluhaton. Di man na part sa atong trabaho. Sa ato pa ang yawa is at work gyud. Para safe mo, paminaw ra mo kung kinsa inyong pastor. Tayo pa nakuha na to. Focus ta sa discipleship, focus ta sa discipleship. Magsugod, sa di pa ma-disciple nimo ang Great Commission, nagtudlo, salvation usa. Baptism next, before you can disciple. Ayog disipula dayon. Kamu pud gi-disciple ni abot na gud mo sa layo na kay mo nga pagtudlo. Wa pa naluwas. Wa pa na bautismuhan, gitudluan na nimong tithes. Niabot na ka sa giving, niabot na ka sa prayer, niabot na ka sa Holy Spirit. Wa pa naluwas. Tanawa ra mo na daghan kay maad sa church mga igsoon kay imong ingnon nga kanang pabautismo ka kay dugay naman ta nagkuan. Di man na mo'y basihan. Bisa pang maabtan mo usa ka tuig niya, wa pag yun na siya nakasiguro siyang kaluwasan, di yun na siya kandidato sa bautismo. Pero 1 week pa nimo gitudluan, unya na-save na siya. Di man gyud nato matag-an. Kandidato na siya for baptism. So kung mayo na siya nga, I want to follow the Lord in the water of baptism, ayo sa wa pa ka labtig tuig. Di ka pwede magbuot. Nabiyay camp. Unya may na ba na ako i-record ba nga na sa camp lang ta. Tanawa ra ka, di mo ka proceed. Mo man nagdaghan kitag message sa salvation, daghan kitag message sa assurance, daghan kitag message about baptism. Kaya nga naman, in kaso kung di pa siya kasabot ba?
Amen na, naluwas na. Nya, sure na maluwas niya. Salvation gyapon inyong topic. Dili na. Kay, nagsulwining naman gani na. So, imo na siyang i-assure nga salvation di mawa. Ikaw humani mo ana, then, wa na mo. Baptism na, or imo sa tagaan ng Holy Spirit. Imo na ba, depende na, kung sa dagan, sa kanang depende man na sa imong gitudluan, good. Sa iyang growth. Di ba? Mao na mga kaisunan, baka tuman kita sa giingon sa Ginoo, dadi kog bunga nga mo pabilin. So kung mutuman ta ana, instead paat ngan tagliyon, ingnon tas Ginoo pangayo bisag unsa. Unsa inyong gusto? Unsa inyong gusto? Pangutanon kag pangayo bisag unsa or paat ngan kag liyon igabot gawas? Kamo mo pili. Kay kita may mupili ana. Pero nagsulti lang Ginoo mo na may tabo. Amen? Oy, natapa, nakasabot mo? No. So mo na ang may tabo when God's word is ignored. So diha ra gyud na nagsugod ignoring the word of God. And I hope nga wala pa na naitabo sa inyong kinabuhi. Ato na lang ingno ning anak pagsulti. I hope nga wala pa na naitabo sa inyong kinabuhi. Ug basig ang leon nagkit-kit na sa imong liog karon. Nga mura nakagdi kalihok ba? Ganahan ta ko pero na ang leon nagkit-kit naman is kong liog. Oh. Pwede pala papawaon sa Ginoo mga kaigsunan. Kay pa nagkasabot na kay ang leon nikalit gyud ka disappear sa story. Hadlok ang mga tao mo dool kay nay leon pag abot sa hingtungdan nga nakasa mga kaigsunan. Nawa ng leon. Gikuha na niya so pagka na ang old prophet na ni. Let's go. Let's go. Kaya narang konsensyahon sa Ginoo. Tanaw kung sa mga wag gyud tay bout sa Ginoo. Wag gyud tay bout sa Ginoo. So, ato ni itugyan balik atong kinabuhi sa Ginoo mga igsoon. Kay wag gyud mahimo ning atong kaugalingon kung ato ning but-an ang atong kinabuhi. Always go to the man of God for counseling, for prayers, no? Mga mangutana ka, ug unsay kuan diha, and never doubt kay para dili ka maka-compromise. Kay once ka mo doubt ka sa imong pastor, lawgan day ka siyawa dayon. Lawgan ka niya. Niya, para asa man na. Tanawa, kumustahan kinabuhi? Kanang mga lagyo kayo sa pastor ba? Kumustahan kinabuhi? Malipayon ba? Kumustahan kinabuhi sa mga kanang lagyo kay ka? Kumustaha kung mapuslanon bas buluhaton? Namunga ba ka? Nagmultiply ba ka? How I desire mga kaigsunan. Dila ko mo wish. How great is my desire to see somebody whom I can call Timothy, Aquila and Priscilla in my ministry. Silas, Barnabas, bisag nakaaway kadali mga igsoon, pero nindot gihapog history si Paul and Barnabas. How I desire to have people like that. Mao ginay mga desire sa tanang pastor. Nga mga lagad tas Ginoo. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, salamat kay Lord sa mensahe, sa story kabahin sa old prophet ug sa man of God nga nabiktima in town. Nalingla ug wala na pangutana sa imuha Lord kung tinuod ba ang gisulti sa old prophet. Nisalig siya sa tao, nakalimot siya sa iyang pagsalig nimo. Ug daghan kayo mga naitabo ana sa kinabuhi karon sa mga Kristohanon. Ang ilang pagsalig tuwa sa tao wala na sa imuha. Nakalimot na sila sa structure nga imong gibutang sa imong simbahan. Nga naay pastor nga mutudlo nga imong gitugyanan sa pagbantay o pagpakaon sa mga anak nimo Lord sa simbahan.
And mauna nga naglibog ang matag usa, wa na kay bawg unsay buhaton, and nahimong fruitless ug walay panalangin. Nagampo mi Lord nga maaksyonan na namo sa matag usa, na magpabilin mi diha sa imong kabubuton, mutuman mi sa imong gisugo, nga walay question Lord, kay ikaw man ang nagbuot. So mangabig jud mig kalag, dili namo angay questionon ang imong pamaagi. Kinahanglan mag-disciple gyud mi, kinahanglan manudlo gyud mi sa imong pulong, kinahanglan among yung ikinabuhi ang imong pulong para naa mi ikatudlo. Salamat kay Lord sa imuha nga pagpahimatngon, ug tuguti Lord nga dili mi mapariha sa man of God nga gikaon sa leon, gipaak ug gipatay sa leon. Ug nagampo mi Lord nga magpadayon ang among proteksyon, dili namo mahukas ang protection sa among spirituhanong kinabuhi. Ug salamat sa invitation this morning. I pray that you will bless the altar, prepare it for your people, dear God, to kneel down before you. Salamat kay Lord. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Why don't you come?